Toyo at mantika na naman po ang ulam natin, tatay. Akala ko po ba ang sabi niyo pritong manok ang ulam natin ngayon. Pasensya ka na, Ronel ha. Di kasi kinuha nung pagbebentahan ko ng uling yung uling na bibili niya sana eh. Pero hayaan mo, kapag maraming nagpagamot sa akin bukas, pritong manok na ang ulam natin. Lahat ng tao dito sa San Isidro ay sa'yo nagpapagamot, Melchor. Ang daming nagpapagamot sa'yo tapos toyo at mantika lang ang ulam natin. Magkakasakit na tayo nito sa bato eh. Clara, hayaan mo na. Hindi ba dapat ay magpasalamat pa rin tayo kasi kahit papano meron tayong kinakain. Yung iba nga dyan nagtitiis sa gutom, hindi ba? Sa isang maliit na kubo sa bayan ng San Isidro, nakatira ang albularyong si Melchor, kasama ang asawa niyang si Clara at ang nag-iisa nilang anak na si Ronel, na 13 taong gulang. Sa gitna ng maliit na lamesa ay naroon ang isang mangkok na may pinagsamang toyo at mantika. Sa kabila ng kahirapan, tahimik at masinop ang kanilang tahanan. Melchor, bakit parang kontento ka na sa ganitong buhay? Wala ka bang pangarap na makaahon tayo sa hirap kahit paano? Isa na nga lang ang anak natin tapos hindi pa natin mabigyan ng maayos na buhay. Siyempre hindi, Clara. Hindi ganitong buhay ang gusto ko para sa inyo ni Ronel. Alam kong marami kang natutulungan, pero hindi ba dapat na tinutulungan mo rin ang sarili mong pamilya? Bakit kasi hindi mo gawin ng matagal ko nang sinasabi sa'yo? Maningil ka ng malaki sa mga nagpapagamot sa'yo. Sinasayang mo ang galing mo sa panggagamot. Kung sa akin ibinigay yan, ay malamang mayaman na tayo ngayon. Clara, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ang panggagamot ay hindi dapat iniisip na parang negosyo? Kung ang mga tao ay hindi kayang magbayad, tatanggihan ko ba sila? Hindi ko naman sinasabi na tanggihan mo sila. Pero pwede naman siguro na maningil ka ng mas malaki sa mga kaya namang magbayad. Tingnan mo ang iba. May mga albularyo na halos ginagawang negosyo ang kanilang panggagamot. Tingnan mo ang buhay nila ngayon. Maayos at palaging nakakakain ng masarap. Napatingin si Melchor kay Ronel. May awang humaplos sa puso niya. Masakit para sa kanya na ganun lamang ang pagkain na kaya niyang ibigay sa kanyang pamilya. Pero wala siyang magawa sapagkat hindi sapat ang perang meron sila upang makabili ng masarap na ulam. Tatay, hindi ba pwedeng kahit minsan lang po yung medyo masarap naman po ang ulam natin? Sina Pedro po kasi, madalas po adobong baboy po ang ulam nila o kaya naman po pritong manok. Minsan nagpupunta pa sila sa bayan para kumain po sa masasarap na restaurant. Ay nako, ganito ang gawin mo anak. Kapag isinubo mo yung kanin na may toyo at mantika, isipin mo na adobong baboy yan. Makikita mo, maglalasang adobo yan. Ginawa ni Ronel ang sinabi ng kanyang ama. Nang bumukas ang mga mata ni Ronel, ay sumimangot ito. O di ba anak? Lasang adobo, di ba? Hindi naman po Lasang toyo at mantika pa rin po Tay, sana po yumaman na tayo para masarap na po palagi ang ulam natin. Anak, hindi lahat ng bagay sa buhay ay makukuha sa pera o sa masarap na pagkain. Maituturing na nating malaking biyaya na buong pamilya natin at wala tayong sakit. Pero tatay, lagi na lang po tayong ganito. Baka pwede naman na minsan maningil ka ng malaki sa mga nagpapagamot po sa inyo para naman kahit papaano po hindi naman puro toyo at mantika na lang po ang ulam natin. Ronel anak, ang kakayahang manggamot ay isang biyaya na hindi dapat sinisingil ng higit sa kayang ibigay ng tao. Kapag naningil tayo ng malaki at pinagkakitaan natin ang kakayahan ko, baka isang araw mawala na ito sa akin. Hindi ba mas mahihirapan tayo kapag gano'n na nangyari? Nahihirapan na nga po tayo ngayon pa lang Malalim na napabuntong hininga si Melchor. Alam niyang hindi madali para sa kanyang anak at asawa ang ganong klase ng buhay. Pero hindi niya kayang suwayin ang sarili niyang mga paniniwala. Mabuti pa ang anak mo. Marunong intindihin ang sitwasyon natin. Saka,
Tigilan mo na nga ang pagsasabi na maganda ang buhay natin kahit papano, kahit hirap na tayo. Melchor, naiintindihan ko ang pananaw mo. Pero isipin mo naman ang anak natin. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Ano kung magkasakit si Ronel o may kailangan tayong bilhin? Hindi naman natin pwedeng ipambayad ang pagkakawang gawa mo sa mga tao. Alam ko, Clara. Alam kong nahihirapan na kayo. Lalo ka na. Pero ang panggagamot ko ay para sa mga nangangailangan. Hindi ko kayang manggipit ng mga tao at hindi sila gamutin dahil hindi sapat ang pambayad nila sa akin. Kung ano ang kayang ibigay ng mga tao, yun lang ang tatanggapin ko. Pero paano tayo, Melchor? Hindi naman tayo mabubuhay sa awa lang. Yung mga taong tinulungan mo, nasan sila? Mabibigyan ba nila tayo ng ulam ngayon? Hindi naman, di ba? Hindi na nagsalita pa si Melchor. Si Clara ay sumulyap lamang sa kanya na tila napagod na sa pakikipagtalo sa kanya. Habang si Ronel naman ay muling bumalik sa pagkain ng walang imik. Matapos kumain ay tumayo na si Melchor at naglakad papunta sa bintana na nasa gilid ng kanilang bahay. Tinanaw niya ang malayong kabundukan. Alam niyang tama si Clara sa maraming bagay, pero matagal nang nakatanim sa kanyang puso ang prinsipyo na ang panggagamot ay hindi para sa sariling kapakinabangan. Matagal niya nang inalay ang kanyang kakayahan sa Diyos at sa bayan ng San Isidro. Panginoon ko, alam ko na hindi niyo po hahayaan na ganito ang buhay naming mag-anak habang buhay. Naniniwala po ako sa plano niyo para sa akin at sa aking mag-ina. Maluwaluwang napausal ng panalangin si Melchor ng sandaling yun. Hindi niya nais na maghirap sila. Mataas ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. At naniniwala siya na darating ang panahon na ibabalik ng langit sa kanya ang pagtulong na ginagawa niya sa kanyang kapwa. Maagang nahiga sina Melchor. Itinatabi nila sa gabi ang mga lamesa at upuan para makapaglatag sila ng banig. Doon sila magkakatabing natutulog na tatlo. Sa hindi malamang dahilan ay naalimpungatan siya. Kinapa niya si Clara sa tabi niya pero hindi niya nahawakan ang kanyang asawa. Bumangon siya at mula sa dilim ay nakita niya ang bulto ng katawan ni Clara. Nakaupo si Clara sa baitang ng hagdan ng kanilang kubo. Nakatanaw yun sa malayo. Narinig niya ang mahinang pagsinghot ni Clara, kaya nalaman niya na umiiyak ito. Sa bawat hikbi ni Clara ay ramdam ni Melchor ang bigat na nararamdaman ng kanyang asawa. Lumapit siya ng dahan-dahan at naupo sa tabi ng kanyang asawa. Nagmamadaling pinunasan ni Clara ang mga luha nito. Ikaw pala, Melchor. Bakit nagising ka? Clara, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Hindi sumagot si Clara. Patuloy ito sa pagpunas ng kanyang luha. Ilang sandali pa bago ito nagsimula. Melchor, pagod na ako. Pagod na ako sa buhay nating ganito. Alam ko, Clara. Alam kong hirap ka na. Pasensya ka na kung ito lamang ang buhay na kaya kong ibigay sa inyo ni Ronel. Alam ko na hindi ito ang ipinangako ko sa iyo bago tayo ikasal. Pero pangako, hindi habang buhay ay nasa ibaba tayo. Hindi ko naman hinihiling na bigla tayong yumaman o na bigla tayong umasenso. Pero minsan, hindi ko maiwasang isipin kung tama pa bang manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Lalo na para kay Ronel. Ayokong makita ang anak natin na lumaki sa hirap, na parang wala tayong magawa para sa kanya. Inagawa ko lang kung ano ang sa tingin kong tama, Clara. Hindi ako naniniwalang ang panggagamot ay dapat pagkakitaan ng malaki. Pero naiintindihan ko ang pangamba mo. Naiintindihan ko na baka nga kailangan natin mag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Hindi ba't ginagawa na natin yan? Nagbibenta ka ng uling at ako tumatanggap ng labada. Pero may nagbago ba sa buhay natin? Hindi ba wala naman? Tahimik na muling umiyak si Clara. Hinawakan ni Melchor ang kamay nito. Pinisil niya yon ng buong pagsuyo.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naging alerto si Melchor. Sa gilid ng kanyang mata ay may napansin siyang kakaiba. Isang anino na nagtatago sa itaas ng puno na nasa harapan ng kanilang kubo. Pinakiramdaman niya ang paligid. Mabilis na kinituban si Melchor. Tinitingnan niya ng mabuti ang puno at nang hilakbot siya nang may nakita siyang gumalaw doon. May isang pares ng mata na kumislap na lalong nagbigay ng kaba sa kanya. Clara, pumasok ka muna. Bakit, Melchor? May problema ba? Basta, sundin mo na lang ako. Mamaya na ako magpapaliwanag. Dahang-dahang tumayo si Clara at agad na bumalik sa loob ng bahay. Samantala, si Melchor naman ay dahang-dahang humakbang patungo sa likod ng bahay kung saan nakaimbak ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Kinuha niya ang buntot ng pagi, isang armas na mabisang panlaban sa mga aswang. Tahimik siyang bumalik sa harap ng bahay at tumingin muli sa puno. Hindi siya nagkamali. May isang anino nga roon na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Hindi niya alam kung gaano na yun katagal doon, pero ang nasa isip niya ng sandaling yun ay maitaboy ang nilalang na yun. Napansin niyang gumalaw yun. Inihanda naman ni Melchor ang kanyang sarili sa kung anuman ang pwedeng mangyayari. Huwag kang magtago dyan! Magpakita ka sa akin at harapin mo ako! Alam ko kung ano ka! Muling gumalaw ang anino. Mula sa sanga ng puno, mabilis itong tumalon pa ibaba. Napakabilis ng pagkilos nun at halos hindi na yun nakita ng mata ni Melchor. Nang bumagsak ang aswang sa lupa, ay agad yung tumakbo papalayo. Kitang-kita ni Melchor ang mahabang buhok ng aswang at ang nakakatakot ng muka na nagbigay ng kilabot sa kanya. Huwag ka nang babalik dito, duwag! Dahil talagang hindi ka na makakatakbo sa susunod! May pag-aalalang lumabas ng bahay si Clara at lumapit sa kanyang asawa. Melchor, ano ba yun? Bakit nilabas mo ang buntot ng pagi? May aswang sa puno, Clara. Siguro ay kanina pa yun nandun. Mabuti at napansin ko siya kagad. Aswang? Hindi ba't walang aswang dito sa San Isidro? Yan din ang alam ko eh. Ang tagal na natin dito pero wala akong nakikitang aswang. Ngayon lang. Siguro ay napadaan lang ang aswang na yon at namamahinga lang. Diyos ko, ang mabuti pa'y pumasok na tayo at matulog. Papasok na sana sina Melchor at Clara nang makita nila si Ronel na nakatayo sa may bungad ng pintuan. Tama po bang narinig ko? May nakita po kayong aswang? Aswang? Teka, anong aswang, anak? Narinig ko po kayo kanina ni nanay. Hindi anak. Nagkamali ka ng siguro ng pandinig. Walang aswang, Ronel. Sige na, bumalik ka na sa higaan at susunod na kami ng nanay mo. Kumibit balikat na lang si Ronel at bumalik na yun sa higaan. At hindi mo sinabi ang totoo kay Ronel na nakakita ka ng aswang. Clara, ayoko namang matakot ang anak natin. Baka hindi niya na ma-enjoy ang pagiging bata niya kapag nabuhay siya sa takot. Huwag kang mag-alala. Sigurado ko na hindi na babalik ang aswang na yon. Tara na, matulog daw ulit tayo. Inakbayan ni Melchor si Clara at naglakad na sila pabalik sa kanilang bahay. Napalingon siya bigla nang may naramdaman siyang parang may nakatingin sa kanila. Pero wala siyang nakitang kahit na anong kakaiba, kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya yon. Kinabukasan, nabalitaan ni Melchor ang tungkol sa natagpuang bangkay malapit sa kanilang barangay. Isang lalaki ang biktima. Ayon sa nagkwento kay Melchor, wakwak ang tiyan at halos wala ng dugo sa katawan ang biktima. Alam niya na yun ang mga palatandaan ng isang karumal-dumal na pag-atake ng isang aswang. Ilang beses niya nang nakita ang ganoong pagpatay sa lugar kung saan siya lumaki. Ang lolo niya kasi ay isang manunugis, kaya kahit paano ay may kaalaman siya pagdating sa mga ganoong bagay. Pagka-uwi ni Melchor sa kanilang bahay, ay nadatnan niya sina Clara at Ronel. Abala sa pagluluto ang asawa niya, habang si Ronel naman ay nag-aaral. Melchor, totoo bang may patay na nakita sa kabilang barangay? Oo, Clara. Lalaki ang biktima. Nakita malapit sa may palayan kaninang madaling araw. Hindi ko nga maisip kung anong klaseng halimaw ang
kayang gumawa ng ganun eh. Halimaw? Halimaw po ang pumatay dun sa lalaki, tatay. Oo anak, ayoko sanang sabihin sa'yo mga ganitong bagay pero mas makabubuti kung alam mo nangyayari ngayon para makapag-ingat ka rin. Anak, kagabi, may nakita kami ng nanay mo na isang aswang. Malakas ang kutob ko na siya ang pumatay dun sa lalaki sa kabilang barangay. Kaya simula ngayon anak, kailangan nating maging mas maingat. Huwag na kayong lalabas kapag gumagabi na. Lalo ka na. Walang kahit anong dahilan para lumabas ka ng bahay pagkatapos ng takip silim. Naiintindihan niyo ba ako? Pero tay, paano kung may mga kaibigan po ako na gustong maglaro? Mahilig pa naman kami maglaro ng tagu-taguan tuwing gabi, lalo na po kapag walang pasok sa susunod na araw. Hindi na pwede yun ngayon anak. Delikado sa labas. Lalo na kung gabi. Hindi natin alam kung sino ang susunod na biktima. At ayoko anak na isa sa inyo ng nanay mo ang maging biktima. Ronel, makinig ka sa tatay mo. Tama siya. Hindi na dapat tayo lalabas kapag gabi na. Pero Melchor, hanggang kailan kaya tayo matatakot ng ganito? Tahimik na tumingin si Melchor kay Clara. Alam niyang iniisip nito kung bakit hindi siya kumikilos bilang albularyo para tugisin ang halimaw. Sa dami ng kanyang karanasan noon, siya ang unang nilalapitan ng mga tao kapag may ganong uri ng problema. Clara, mahirap labanan ng ganong uri ng nilalang ng mag-isa lang. Hindi rin kasi to basta-basta. Pero sa tingin ko, ay kailangan ko nang kumilos. Anong ibig mong sabihin, Melchor? Kailangan ko nang kumilos, Clara. Hindi pwedeng wala akong gawin lalo na't may banta ng panganib dito sa San Isidro. Dahil sa aswang na yon. Ayoko. Hindi ako pumapayag. Hindi mo na kailangan gawin yan. Wala nang ibang mahalaga kundi ang kaligtasan mo. Hindi ka na dapat magsugal ng buhay mo para sa mga bagay na hindi mo na responsibilidad. Clara, hindi ko rin gustong mangyari to. Pero may mga bagay na hindi ko kayang pabayaan na lang. Kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos? Kahit paano ay meron akong kaalaman sa pagtugi sa mga aswang. Ginagawa ko na ito noon sa lugar namin nung binata pa ako. Melchor, sapat na ang nagawa mo noon. Hindi mo kailangan isakripisyo ang sarili mo ngayon. Kami ni Ronel ang kailangan mong protektahan. Kung may masamang mangyari sa'yo, paano na kami? Kapag ipinilit mo yung gusto mo. Sige, iiwanan ka namin ni Ronel. Doon na lamang kami maninirahan sa bahay ng mga magulang ko. Saglit na nanahimik si Melchor at huminga ng malalim. Ramdam niya na seryoso si Clara sa mga salitang binitiwan nito. Oo na, sige na. Hindi na ako makikialam. Hahayaan ko na lamang sina Kapitan ang gumawa ng paraan para solusyonan ang problema ng lugar natin ngayon. Ayokong malayo sa inyo at ayoko rin na sumama ako sa inyo sa bahay ng mga magulang mo. Hindi ako pwedeng umalis dito sa San Isidro dahil mawawalan ng manggagamot dito. Salamat, Melchor. Ayoko lang naman na mapahamak ka. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa amin ng anak mo. Ngumiti si Melchor at tumango. Hinaplos niya ang kamay ni Clara. Ngunit sa loob ng utak niya ay isang bagay ang nananatiling maliwanag. Hindi pwedeng wala siyang gawin. Kahit sinabi niya kay Clara na hindi niya tutugisin ang aswang, ay alam niya na kailangan pa rin niya yung gawin. Isang hapon, habang may ginagamot na batang lalaki si Melchor, ay napansin niya na kanina pa nakatayo si Clara sa labas ng kubo nila. Nakatingin yun sa kanya na para bang may nais siyang sabihin. Nang matapos na sa panggagamot si Melchor, ay saka pumasok si Clara upang kausapin siya. Melchor, may kailangan pala akong sabihin sa'yo. Kanina ko pa nga napapansin eh. Ano ba yun? Yung pinatay na lalaki ng aswang ay asawa pala ng kumare nating si Nena. Ano? Si Berto? Oo, si Berto nga. Magpapaalam ako sa'yo na mamayang gabi ay magpupunta ako kina Nena para makipaglamay. Nakakahiya kasi kung hindi ako magpapakita ron. Clara, alam mo namang delikado ang lumabas ng gabi ngayon, di ba? Maiintindihan ka naman siguro ni Kumaring Nena. Nakakahiya pa rin.
Si Nena ang madalas kong utangan kapag kinakapos tayo. Kung ganun sasama ako sa'yo. Mas mabuti na kasama mo ko para hindi ako nag-aalala sa'yo. Kung sasama ka sa akin, sino ang kasama rito ni Ronel? Hindi pwedeng sumama si Ronel doon dahil may pasok pa siya sa school bukas. Pero delikado, Clara. Hindi ako kampante na payagang kitang lumabas ng gabi lalo na ngayong may banta ng aswang dito sa atin. Hindi agad sumagot si Clara. Nararamdaman ang pagtutol ng asawa. Alam niyang mahalaga kay Melchor ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang pagkawala ng asawa ni Nena ay napakalaking bagay para sa kanya. Naiintindihan ko naman ang pag-aalala mo, Melchor. Pero hindi naman ako mag-isa. May mga kasama ako. Sila Ising, Marta, at yung iba pa nating kapitbahay. At saka hindi naman ako uuwi ng mag-isa. Kahit na may kasama ka, Clara, hindi ibig sabihin na ligtas na kayo. Alam mo naman kung gaano kalakas ang aswang. Hindi sila basta-basta natatakot kahit na maraming tao. Huminga ng malalim si Clara at tumitig sa kanya. Pangako, hindi naman ako magtatagal doon. Magpapakita lang ako kay Nena tapos uuwi na ako. Siguro naman hindi aatake ang aswang kapag maaga pa at marami pang tao sa labas. Ay nako, mukhang hindi na talaga kita mapipigilan. Kung ganon, siguraduhin mo lang na hindi ka magtatagal, ha? Oh, salamat Melchor. Huwag ka mag-alala dahil mag-iingat ako. Basta ikaw muna ang bahala kay Ronel habang wala ko rito sa bahay, ha? Patulugin mo siya ng maaga. Tinitigan ni Melchor si Clara ng ilang sandali bago bumuntong hininga. O sige, mag-iingat ka asawa ko, ha? Hihintayin kita rito sa bahay mamaya. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Clara. Hinaplos nito ang pisngi ni Melchor. Napansin ni Melchor na tila malungkot ang mga mata ng asawa niya. Pero inisip niya na baka dahil lang yun sa pagkamatay ng asawa ni Nena. 10:00 na ng gabi, ilang beses nang sumilip si Melchor sa bintana. Umaasa siya na sa pagsilip niya roon ay makikita niya ang asawa niyang si Clara. Hindi na siya mapakali. Panay ang lakad niya habang hindi mawala ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Tatay, ano po nangyayari sa inyo? Kanina ka pa po paikot-ikot dyan. Nahihilo na po ako sa inyo eh. Oh, Ronel, bakit gising ka pa? Hindi ba dapat tulog ka na ngayon? Paano ba naman po hindi ako magigising? Ang ingay-ingay nyo habang naglalakad. Tay, si nanay po ba ang iniisip nyo? Oo anak, dapat nasa bahay na siya ngayon eh. Hindi naligtas ng ganitong oras. Huwag kang mag-alala tay. Sigurado po ako naligtas si nanay na makakauwi. Marami naman po siyang kasama, di ba? Huminto sa paglalakad si Melchor pero patuloy na nag-iisip. Hindi mawaglit sa isip niya ang nangyaring pagpatay doon sa lalaki. Hindi niya kayang alisin sa utak niya na malaki ang posibilidad na nasa panganib na ang kanyang asawa. Sa wakas, isang desisyon ang naisip ni Melchor. Hinarap niya si Ronel at hinawakan yon sa balikat. Ronel anak, susunduin ko ang nanay mo ha. Hindi na ako mapalagay eh. Huwag kang lalabas ng bahay kahit na anong mangyari ha. Iiwan niyo po akong mag-isa rito sa bahay? Oo, mabilis lang ako anak. Babalik din kagad ako. Pero tay, natatakot po ako eh. Baka biglang pumasok po dito yung aswang. Hindi basta-basta pumapasok ang aswang sa isang bahay anak. Kinuha ni Melchor ang buntot ng pagi. Inabot niya yon kay Ronel. Sa pagkakataong yon, nais niyang gamitin yon ni Ronel. Ano pong gagawin ko rito sa buntot ng pagi, tatay? Ikaw na muna ang humawak niyan para lumakas ang loob mo. Kung sakali man na may aswang na pumasok, ay huwag kang magdadalawang isip na hatawin siya niyan gamit ang buntot ng pagi ha. Pero sigurado ako na wala namang aswang ang papasok dito sa bahay. Huwag kang matakot anak. Kailangan ko lang talagang sunduin ang nanay mo. Alalang-alala na ako eh. Pero hindi po ba? Ikaw ang dapat na magdala nito kasi baka mamaya may aswang po kayo makasalubong dun sa labas. Kaya ko ang sarili ko anak. Huwag kang mag-alala sa akin. O siya, kailangan ko nang umalis. Sige po tay, bilisan niyo lang po ah. Pangako anak.
Pagkalabas ko ikandado mong pinto at huwag kang magpapapasok ng ibang tao. Ngumiti si Melchor ng bahagya habang pilit na itinatago ang kanyang pag-aalala sa harap ng anak. Isang malalim na hininga ang binitawan niya bago siya lumabas ng bahay. Mabilis ang lakad ni Melchor sa madilim na daan. Tanging liwanag mula sa buwan ang nagbigay ng gabay sa kanya. Habang naglalakad ay naramdaman niya na lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam, para bang may mangyayaring hindi maganda. Habang naglalakad si Melchor sa gilid ng daan ay bigla siyang natigilan. Sa di kalayuan, may nakita siyang tila isang katawan na nakahandusay sa lupa. Pigil ang kanyang paghinga. Unti-unting lumapit si Melchor. Maya-maya pa, isang nilalang pa ang dumating at yumukuyon sa katawan ng tao na nakahiga sa lupa. Nang ilang di pa na lamang ang layo ni Melchor, ay nakita niya ang duguang katawan ng isang nilalang na nilalantakan ang laman loob ng biktima nito. Huling-huli ni Melchor sa akto ang aswang habang kinakain nito ang isang tao. Sandaling natigilan si Melchor, ngunit alam niya na hindi pwedeng tumayo lamang siya at manood. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Dumampot siya ng bato. Hoy! Diablong buwang! Tigilan mo yan! Agad na napalingon ang aswang. Kita sa mukha nito ang galit. May umaagos pang dugo sa gilid ng bibig nun. Buong lakas na binato ni Melchor ang aswang. Tinamaan yun sa mukha. Huminto yun sa pagkain at mabilis na tumayo. Tumakbo ang aswang at tinahak ang kakahuyan hanggang sa hindi niya na yun nakita pa. Iniwan nito ang biktima nito na nakahiga sa lupa. Hindi na hinabol ni Melchor ang aswang. Sa halip, agad siyang lumapit sa biktima nito. Nakita niya na gumagalaw pa yon at naisip niya na baka maaari pa niya yung maisalba. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang isang mabigat na pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Nang tuluyang makita ni Melchor ang muka ng biktima, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Clara! Clara! Ang asawa niyang si Clara ang nakahandusay sa harap niya. Duguan at halos wala ng buhay. Puno ng malalalim na sugat ang katawan ni Clara at ang tiyan ay may malaking wakwak. Nanlalambot si Melchor sa kanyang pagkakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala. Parang hindi totoo ang lahat ng kanyang nakita. Melchor, asawa ko. Hindi makapaniwala si Melchor na sa kabila ng pinsalang natamo ni Clara ay nagawa pa nung makapagsalita. Mabilis niyang hinawakan ng isang kamay ng kanyang asawa. Huwag ka na magsalita, Clara. Hihingi ako ng tulong. Kailangan mo madala sa ospital. Ikaw na ang bahala kay Romel. Huwag mo siyang papapayaan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Tayong dalawa pa rin na mag-aalaga sa anak natin. Parang awa mo na. Clara! Clara, lumaban ka, Clara! Pakiramdam ni Melchor ay gumuho ang mundo niya nang ipikit na ni Clara ang mga mata nito. Kumawala ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Clara! Clara, wag! Wag, Clara! 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 Umiyak habang sumisigaw si Melchor. Pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata at umaagos pababa sa kanyang pisngi. Parang dinurog ang puso ni Melchor. Pakiramdam niya'y nawalan siya ng saysay na mabuhay. Hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng lakas. Isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang dibdib. Ang galit. Sinisiguro niya na magbabayad ang aswang na pumatay sa kanyang asawa. Sa sandaling yon, ipinangako ni Melchor sa kanyang sarili na hahanapin niya ang halimaw at gagawin niya ang lahat para maipaghiganti ang kanyang mahal na asawa. Dahil sa malakas na sigaw at pag-iyak ni Melchor, ay isa-isang naglabasan ang mga tao. Lahat ay nagulat nang makita ang nangyari kay Clara. Ngunit walang ginawa ang mga yon, kundi ang tumingin lang sa nagluluksang si Melchor. Huling gabi na ng lamay ni Clara, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Melchor na wala na ang kanyang asawa. Nakaupo si Melchor sa isang sulok ng kanilang bahay. Hawak niya ang bote ng alak. Simula nang mamatay si Clara ay wala siyang ibang ginawa
kundi ang maglasing na parabang yun na lang ang tanging paraan para maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid at ang mga bisitang nagluluksa sa lamay ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay lumapit si Ronel sa kanya. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Tay, ubos na po ang kape at biskwit. Wala na po akong maibigay sa mga nakikipaglamay. Ano kung ubus na? Bakit? Handaan ba ito? Kung nandito lang sila para magkape at kumain, mas mabuti pang umalis na lang sila. Tama na po ang pag-inom, Tay. Kailangan ko po ang tulong niyo sa pag-aasikaso sa mga tao. Yan lang ang gagawin mo, nagrereklamo ka pa? Hindi naman po ako nagrereklamo, pero Tay... Pwede ba, Ronel? Umalis ka sa harapan ko. Hindi ako natutuwa sa sinasabi mo, ha? Alis ka na yan. Kung gusto niyo po ay dadalang ko po kayo ng pagkain dito. Alam ko po na hindi pa po kayo naghahapunan. Bahagyang tumingin si Melchor sa kanyang anak, pero agad niyang ibinalik ang tingin niya sa bote ng alak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago muling lumagok sa bote. Hindi ko kailangan yan, Ronel. Alak ang kailangan ko. Tay, baka kapag nagpatuloy po kayo sa pag-inom nyo, baka kayo naman po mawala. Paano naman po ako, Itay? Di mas maganda para magkasama na kami ni Clara. Walang iyang aswang yun. Siyang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Kapag nakita ko siya, tatantarin ko siya ng pinong-pino at gagawin ko siyang bopis. Ipapaalala ko rin po sa inyo na bukas na po ililibing si nanay. Maaga po tayo sa simbahan kaya sana po huwag kayo mag-inom ng marami. Tama na po yan, tatay. Matapos sabihin yun ni Ronel, ay iniwanan na siya nito. Bumalik na yon sa pag-aasikaso sa mga taong nakikipaglamay. Alam ni Melchor na nahihirapan ang anak niya sa pag-aasikaso sa mga tao, pero wala talaga siya sa wisyo para humarap sa mga tao. Sa paglalasing niya ay nakakaramdam siya ng kapayapaan dahil kapag hindi na kaya ng katawan niya ay nakakatulog na siya. At kapag tulog na siya, nagagawa niyang takasan kahit sandali ang katotohanan na wala na ang kanyang mahal na asawa. Sumapit na ang araw ng libing ni Clara. Nagising si Melchor sa pagtama ng sikat ng araw sa mukha niya mula sa nakabukas na bintana. Bumalikwas siya ng tayo. Paglabas niya ng bahay ay wala na roon ang kabaong ni Clara. Napagtanto niya na tanghali na siyang nagising. Hindi na siya nagpalit ng damit. Kinuha niya ang bote ng alak na hindi niya naubos nung nakaraang gabi at tinahak niya ang daan papunta sa simbahan. Pero wala na rin ang mga tao ron, kaya sa sementeryo na siya sumunod na pumunta. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na tinatabunan na ng lupa ang kabaong ni Clara. Lumapit siya roon at lumagok ng isa sa hawak niyang bote. Habang nagdadalamhati ang mga tao, si Melchor ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Patuloy lang siyang umiinom. Pagkatapos ng libing, dahang-dahang naglakad palayo si Melchor. Hindi man lang niya pinansin ang mga taong lumapit sa kanya para makiramay. Dumiretso siya pabalik sa kanilang bahay habang bitbit ang bote ng alak na parabang yun na ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Naupo siya sa isang lumang upuan at muling tumungga ng alak. Napahinto siya nang dumating ang anak niyang si Ronel na namumugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Nagiinom na naman po kayo, tatay. Hanggang kailan po ba kayo ganyan? Huwag kang nakikialam sa akin, Ronel, ha? At hindi ko alam hanggang kailan ako ganito. Baka habang buhay na. Kahit anong mangyari, hindi ko matatanggap na wala ng nanay mo, ang asawa ko. Tay, nandito pa po ako. Kailangan ko po kayo eh. Malaki ka na, anak. Kaya mo ang sarili mo. Lumipas ang mga araw at walang nagbago kay Melchor. Gabi-gabing naglalasing at araw-araw na hindi pinapansin ang kanyang anak.
Si Ronel na rin ang nag-aasikaso sa bahay. Ito na rin ang gumagawa ng uling para meron silang kitain na pera, habang si Melchor ay patuloy sa paglubog sa kanyang sariling kalungkutan. Isang gabi, habang nakatayo si Ronel sa pintuan, naghihintay ng kahit kaunting atensyon mula sa kanyang ama, ay tahimik lang si Melchor sa isang tabi habang patuloy sa pag-inom ng alak. Wala kang ibang tunog na maririnig sa bahay kundi ang pagbagsak ng bote sa lamesa at ang pagbuhos ng alak sa baso. Tay, may meeting po ang mga magulang bukas sa school. Ano naman ngayon? Kailangan niyo daw pong pumunta, tay, para po kasi yun sa recognition day namin. Third honor po ko, tatay. Ako, hindi ako makakapunta. Malamig na tiningnan ni Melchor ang kanyang anak. Nangilid ang luha sa mga mata ni Ronel, pero agad nito yung pinunasan gamit ang palad nito. Sige po, tay. Ayos lang po. Ako na lang po ang pupunta sa meeting ng mga magulang. Nagpatuloy sa paglalasing si Melchor. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang itsura ni Clara nang makita niya yun ng gabing naging biktima ito ng aswang. Tumiim ang bagang niya. Ipinangako niya sa sarili na sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon na makaharap ang aswang, ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon na yon at agad niyang papatayin ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa. Isang umaga, habang tahimik na umiinom ng alak si Melchor sa loob ng kubo, ay pumasok si Ronel. May pag-aalinlangan sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Tumayo si Ronel sa harapan niya. Tay, may gusto pong magpagamot sa inyo. Nasa labas po sila. Kailangan daw po nila ng tulong. Ilang araw na daw pong mataas ang lagnat ng anak niya, tapos may tumutubong sugat po sa katawan. Hindi gumalaw si Melchor. Tila bingi sa sinabi ni Ronel. Tinitigan lamang niya ang bote ng alak at muling tumunga. Nag-aalala na po daw kasi yung nanay ng bata eh. Kawawa naman po. Baka po pwedeng papasukin ko na sila rito para magamot niyo na po. Ay ako, wala akong ganang manggamot ngayon. Sabihin mo sa kanila na umpalis na. Maghanap ka mo sila ng ibang albularyo o kaya sa ospital nila dalhin ang anak niya. Pero tatay, sa tingin ko po wala silang pera pambayad sa ospital. Kahit silipin niyo lang po yung bata, tay. Kahit po ikaw ay maaawa sa kanya. Hindi ka ba talaga marunong makinig, Ronel? Ang sabi ko, paalisin mo na sila. Ayokong manggamot. Ayoko. Kung gusto mo, ikaw na lang ang gumamot sa kanila. Pwede ko bang sabihin sa kanila na bumalik na lang sila bukas o sa ibang araw, tay? Hindi ka ba marunong umintindi? Wala sabi akong ganang manggamot at baka hindi na ako manggamot kahit kailan. Pero tay, mukhang masama po talaga ang kalagayan ng bata eh. Kung marunong lang po akong manggamot, ako po ang gagamot sa kanya. Sinabi kong ayoko, di ba? Wala akong pakialam kung mamatay man sila sa labas. Bahala sila sa buhay nila. Napaatras si Ronel sa gulat. Bumakas ang takot sa mukha nito habang nangingilid ang mga luha. Sige po, sasabihin ko na lang po sa kanila na masama po ang pakiramdam nyo kaya hindi po kayo makakapanggamot ngayon. Sa pagtalikod ni Ronel para lumabas ng bahay, ay naramdaman niya ang labis na kalungkutan ng kanyang anak. Gusto sana niya yung habulin at kausapin ng maayos, ngunit masyado siyang lasing ng oras na yon. Pakiramdam niya kapag tumayo siya ay mabubuwal na siya. Mula sa loob ng ay narinig ni Melchor ang paghingi ng paumanhin ni Ronel sa magpapagamot sa kanya. Bahagya siyang nakonsensya, ngunit nang maalala niya na tiningnan lang siya ng mga tao nung makita niya ang kanyang asawa na nakahandusay nung kinain ito ng aswang, ay tama lang ang naisip niya na tanggihan ang magpapagamot na batang lalaki na nasa labas ng kanilang kubo. Malamig ang hangin ng gabing yon habang palakad-lakad si Melchor sa San Isidro. Tangan niya ang isang bote ng alak na wala ng laman. Hindi niya alam kung saan siya magpupunta, pero ang gusto niya ay maglakad hanggang sa mapagod siya. Uminom siya kanina sa bahay pero hindi siya inantok.
Kaya naisipan niyang maglakad at baka kapag napagod siya ay makaramdam siya ng antok. Napahinto sa paglalakad si Melchor nang makarinig siya ng mahihinang ungol ng isang babae na parang nahihirapan. Nanggagaling yun sa masukal na bahagi sa kaliwa niya. Sino nandyan? May tao ba dyan? Wala siyang nakuwang sagot. Tumahimik na ang buong paligid. Hindi kayang baliwalain ni Melchor ang kanyang narinig. Naisip niya na baka may taong nangangailangan ng tulong. Pumasok siya sa kasukalan at hindi nagtagal ay may nakita siyang babae na nakahandusay sa lupa. Puno ng putik ang katawan at damit ng naturang babae. Miss, ano nangyari sa'yo? Hindi agad sumagot ang babae. Nang bumukas ang mga mata ng babae, ay agad din niyong pumikit. Pinulsuhan ni Melchor ang babae at nalaman niya na buhay pa yun at nawalan lang ng malay. Hindi na nagdalawang isip si Melchor na buhatin ang babae at dalhin sa bahay nila. Wala si Ronel sa bahay kaya mag-isa niyang pinunasan ang babae hanggang sa mawala kahit paano ang putik nun sa katawan. Wala na siyang nagawa kundi ang palitan ng damit ng babae. Isinuot niya rito ang isa sa mga bestida ni Clara. Doon na nakita ni Melchor ang ilang pasa ng babae sa braso at hita. Meron din sa leeg at sa muka. Maya-maya pa ay dumating na si Ronel. May dala yung pagkain. Tay, sino po ang babaeng yan? Hindi ko rin alam eh. Nakita ko lang siya kanina sa kasukalan. Patay na po ba siya? Hindi anak. Nawalan lang siya ng malay. Bantayan mo muna siya. Magpapainit lang ako ng tubig. Sa tingin ko nilalagnat siya. Kailangan niyang mapunasan ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat niya. Kapag nagkamalay na siya, tawagin mo kagad ako anak. Nagtungo si Melchor sa likod ng kubo kung saan naroon ang kanilang lutuan. Nagpabaga siya ng uling sa kalan at nagsalang ng takure na may lamang tubig. Hindi pa man kumukulo ang tubig ay narinig na niya ang pagsigaw ni Ronel. Tay! Tay, gising na po! Nagmamadaling bumalik sa loob ng kubo si Melchor. Naabutan niya ang babae na nakaupo. May takot sa mga mata nun at bahagyang nanginginig ang buong katawan. Nilapitan ni Melchor ang babae. Sino kayo? Bakit ako nandito? Ako si Melchor at ito naman ang anak kong si Ronel. Nakita kita kanina sa kasukalan. Miss, ano palang pangalan mo? Salome. Ako si Salome. Saan ka pala nakatira? Iatid ka na namin sa bahay mo. Ayoko. Ayoko nang bumalik doon. Parang awa mo na. Wag mo na akong ibalik sa bahay namin. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Tsaka, bakit puro pasa ang katawan mo? Tumakas ako sa bahay namin dahil sinasaktan ako ng bagong asawa ng nanay ko. Bukod pa ron, ilang beses niyang pinagtangkaan na halayin ako. Kaya mas pinili kong tumakas na roon. May awang humaplos sa puso ni Melchor nang marinig niya ang kwento ni Salome. Naramdaman niya na nagsasabi yun ng totoo. Kung ganun, ilalapit kita kay Kapitan Tano. Matutulungan kanya na magsumbong sa mga pulis para maipakulong mo ang gumawa niyan sa'yo. Hindi! Ayoko! Pulis ang gumawa nito sa akin. Baka mapahamak lang ako kapag nagsumbong pa kayo sa mga pulis. Pakiusap, dito na lang muna ako sa inyo maninirahan. Wala akong mapupuntahan. Nagkatinginan sina Melchor at Ronel. Nakita ni Melchor na may pag-aalinlangan sa mata ng anak niya. Ngunit labis ang awa niya para kay Salome. Malambot ang puso niya pagdating sa mga babaeng naaabuso dahil ganoon ang sinapit ng nanay niya noon sa tatay nila. Walang problema, Salome. Maaari ka manatili rito sa bahay namin hanggat gusto mo. Pagpasensyaan mo na lang kasi maliit lamang ang kubo namin. Ayos lang kahit maliit ang bahay. Basta sigurado ako na ligtas ako at hindi na makakaranas ng pang-aabuso. Maraming salamat sa iyo, Melchor. Napakabuti mo. Ligtas ka rito, Salome. Hindi ka masasaktan dito. Napayuko na lamang si Salome na para bang nahihiya. Iniwanan na muna ni Melchor at Ronel si Salome. Lumabas sila ng kubo para makapag-usap. Tay,
sigurado ka ba sa pagpapatira rito sa atin kay Salome? Oo anak, nakita mo naman ang kalagayan niya, di ba? Takot na takot siya. Desperada na siyang makakita ng lugar kung saan wala nang mananakit sa kanya. Pero tay, hindi kaya tayo naman ang mapahamak? Paano kung hanapin siya ng pamilya niya? Tapos akusahan tayo na kinidnap natin siya o kaya baka hindi siya nagsasabi ng totoo at may gawin siyang masama sa atin. Sa tingin ko anak ay wala tayong dapat na ikatakot kay Salome. May kakayahan tayong tulungan siya, kaya ibibigay natin yun sa kanya. Ewan ko ba tay? Pero iba ang pakiramdam ko kay Ate Salome. Nagtataka lang kasi ako kung bakit ang bilis niyang magtiwala sa atin. Huwag kang masyado mag-isip sa kapwa mo, Ronel. Dahil kapag ikaw ang nalagay sa sitwasyon niya, lahat ay gagawin mo para lang makawala sa hindi magandang sitwasyon na kinaroroonan mo. Natulog sina Melchor at Ronel sa isang sulok ng kubo. Bilang babae si Salome ay binigyan nila ito ng espasyo para hindi sila magkakatabi sa pagtulog. Kinaumagahan, nagising si Melchor na wala si Salome sa loob ng kubo. Ang buong akala niya ay umalis na ito pero nang lumabas siya ay nakita niya yun na nagluluto ng almusal sa likod. Magandang umaga, Melchor. Pasensya na kung nakialam na ako sa mga pagkain niyo ha. Maaga kasi ako nagising kaya naisipan ko na magluto na ng almusal para makatulong ako sa inyo kahit papano. Nako, hindi mo na kailangan gawin yan, Salome. Ang dapat na ginagawa mo ay magpahinga. Maayos na ang pakiramdam ko. Ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Kagabi lang ulit ako nakatulog ng ganun kasi alam ko na wala nang mga aabuso sa akin. Hindi ko lubos maisip ang pinagdaanan mo. Base sa mga pasamo sa katawan, alam ko na grabe ang ginawa sa'yo ng lalaking yun. Ayoko nang ikwento dahil kapag naaalala ko, ay natatakot lang ako. Hindi mo na kailangang ikwento pa kung hindi mo kaya, Salome. Sige na, ako na magpapatuloy sa ginagawa mo. Bumalik ka na sa loob ng kubo. Napakabait mo talaga, Melchor. Ang swerte siguro ng asawa mo sa'yo dahil may asawa siya na kagaya mo. Hindi nakapagsalita si Melchor sa sinabi ni Salome. Iniwanan na siya nito sa lutuan. Natahimik siya dahil bigla niyang naalala si Clara, ang kanyang asawa na namayapa na. Hindi niya naiwasan ang maging emosyonal at maluwa-luwa pa siya habang nakatitig sa kawalan. Sa loob ng 3 araw ay nasanay na kagad si Melchor na kasama nila sa bahay si Salome. Kahit hindi niya ito inuobliga na gumawa ng mga gawaing bahay, ay kumikilos pa rin ang babae. Masipag si Salome at sa tingin ni Melchor ay mapagkakatiwalaan. Hindi na pinansin ni Melchor ang mga bulong-bulungan sa San Isidro sa biglang pagsulpot ni Salome sa buhay nilang mag-ama. Hinayaan niya na ang mga tao na isipin kung ano ang gustong isipin ng mga yon. Wala pa rin ganang manggamot si Melchor. Apektado pa rin siya sa pagkawala ni Clara nang dahil sa aswang na nais pa rin niyang makaharap at mapatay. Isang hapon, gaya ng nakasanayan ay nag-iinom na naman si Melchor sa isang sulok ng kubo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang gabing natagpuan niya, ang katawan ng kanyang asawa. Walang patid ang pag-inom ni Melchor. Hindi niya naalintana ang pait ng alak na tila isa na lamang tubig para sa kanyang panlasa. Maya-maya pa ay pumasok si Salome. Suot nito ang blusa ni Clara. Tahimik itong lumapit kay Melchor at umupo sa harap niya. Melchor, wala ka bang balak na itigil ang pag-inom mo ng alak? Hindi naman sa nakikialam ako ha, pero napansin ko kasi na araw-araw kang naglalasing. Masama yan sa kalusugan mo. Babayaan mo na lang ako sa pag-inom ko, Salome. Masanay ka na kasi araw-araw ko tong ginagawa. Pampantok ko to eh. Alam ko na may dahilan kung bakit ka palaging naglalasing. Pwede mong ikwento sa akin at baka gumaan ng nararamdaman mo. Tahimik si Melchor habang nakatingin kay Salome. Tila nahihiyang yumuko si Salome na para bang hindi nito kayang salubungin ang mga titig niya. Tama ka, Salome. May malalim na dahilan kung bakit ako palaging naglalasing. Ginagawa ko to para makalimot kahit sandali.
sa sakit ng pagkawala ng aking asawa na si Clara. Bakit? Ano ba nangyari sa asawa mo? Ipinagpalit ka ba niya sa ibang lalaki? Sumama ba siya sa iba? Sana nga ay ganun na lang ang nangyari. Mas matatanggap ko pa kung sumama na lamang siya sa iba para kahit papano, alam kong buhay siya. Ha? Patay na ang asawa mo? Tama ba ako? Oo, pinatay siya. Pinatay siya ng isang aswang sa lumi. Isang aswang. Walang kalaban-laban ng asawa ko sa kanya. Napakahayop niya. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang aswang na kumuha sa buhay ni Clara. Ikinalulungkot ko, Melchor. Pasensya na kung nabuksan ko pa ang usapan tungkol sa namayapa mong asawa. Alam ko ang pakiramdam na mawalan. Hindi mo kailangan sirain ang sarili mo sa ganitong paraan. Hindi mo ako naiintindihan eh. Pinatay ng aswang si Clara. Kinuha ng aswang na yun ang lahat ng meron ako. Hindi na napigilan ni Melchor ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naiintindihan kita, Melchor. Pero, kailangan mo bang pahirapan ang sarili mo? Isa pa, lahat ba ay nawala sa'yo? Hindi ba't nandiyan pa si Ronel ang anak mo? Kailangan ka niya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Na siya ang nagtatrabaho tapos yung kakakarampot na perang kinikita niya ay napupunta lang sa pambili mo ng alak. Babalik lang ako sa normal kapag napatay ko na ang hayop na aswang na yun sa lumi. Pero hanggat alam kong buhay siya, mananatili akong ganito. Nasabi sa akin ni Ronel na isa kang magaling na manggagamot. Hindi mo ba hinahanap-hanap ang panggagamot mo? Ang pagtulong mo sa mga tao? Wala na akong pakialam sa mga tao. Ang tanging gusto ko lang ay makapaghiganti. Mahal ko si Clara. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas na wala siya. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kung haligin ng tahanan. Si Ronel, paano ko siya mapoprotektahan kung hindi ko man lang naprotektahan ang asawa ko? Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero hindi mo kailangan magpakalunod sa alak para makalimot. Kailangan mong harapin ang sakit hanggang sa masanay ka. Isipin mo rin si Ronel. Sa'yo na lang siya umuhugot ng lakas ng loob ngayon. Doon na nagsimulang humagulgol si Melchor dahil sa sinabi ni Salome. Alam niya na mali ang ginagawa niyang pag-inom araw-araw pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kailangan niya ang alak para makalimot sa sakit. Habang umiiyak si Melchor ay lumapit si Salome sa kanya. Maigpit siya nitong niyakap at sa yakap na yon ay may ginhawang naramdaman si Melchor. Nang matapos ang pagyakap ni Salome ay tumitig yun sa mukha niya at nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na inilapit ni Salome ang labi nito sa labi niya. Mapusok siya nitong hinalikan. Muntik nang madala si Melchor sa halik ni Salome. Ngunit bigla niyang naisip si Clara kaya marahan niyang itinulak si Salome. Labis na nagulat si Melchor sa ginawang yun ni Salome sa kanya. Bakit mo ako inalikan? Pasensya na, Melchor. Hindi ko rin alam kung bakit ko yung ginawa sa'yo. Nagmamadaling lumabas si Salome ng kubo. Napatulala na lamang si Melchor. Kahit siya ay naguguluhan sa nangyari. Nakahawak siya sa kanyang labi at hindi maalis sa labi niya ang pakiramdam ng halik ni Salome. Isang umaga, habang gumagawa ng uling sina Melchor at Ronel, ay may sinabi si Ronel sa kanya tungkol kay Salome. Tay, wala po ba kayong napapansin kay Ate Salome? Napapansin na ano? Palagi po siyang lumalabas tuwing gabi kapag tulog na po tayo. Hindi ko nga po alam kung anong oras siya bumabalik eh. Sa bagay, hindi mo talaga mapapansin yun kasi palagi ka naman pong lasing. Hayaan mo anak at kakausapin ko siya. Sasabihin ko sa kanya na delikado na ang lumabas kapag gabi dahil sa may aswang na gumagala rito sa San Isidro. Nang magkaroon ng pagkakataon,
ay agad na kinausap ni Melchor si Salome tungkol sa sumbong ni Ronel. Ngunit itinanggi yun ni Salome. Ayon dito, hindi ito lumalabas sa gabi dahil alam nito ang kwento ng aswang sa San Isidro. Kaya lumabas na nagsisinungaling si Ronel sa kanya. At kung bakit ginawa yun ni Ronel ay wala siyang ideya. Isang madaling araw, naalimpungatan si Melchor sa tunog ng pagbukas ng pinto. Pagbukas niya ng kanyang mga mata, ay nakita niyang lumabas si Salome ng kubo na parang nagmamadali. Agad na bumangon si Melchor. Nang nasa pinto na siya, ay natanaw niya si Salome na mabilis na naglalakad. Hindi niya napigilan na sundan yon upang malaman niya kung saan yon pupunta. Pumasok si Salome sa kakahuyan. Nagkaroon ng alinlangan si Melchor kung dapat ba niyang sundan si Salome, pero nanaig sa kanya ang pag-aalala. Baka kung anong mangyari kay Salome kapag hindi niya yon sinundan. Nang makarating sila sa may gitnang bahagi ng kakahuyan, ay nagtaka si Melchor nang biglang nawala sa paningin niya si Salome. Lumingalinga siya sa paligid pero hindi niya na nakita ang babae. Salome! Salome! Salome, nasan ka? Umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ang boses ni Melchor. Habang nagmamasid siya sa paligid, isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang muka. Bigla na lang siyang kinilabutan hanggang sa may narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, ay nakita niya ang isang malaking anino. Isang nilalang na hindi maipaliwanag ang itsura. Habang lumalapit yun sa kanya, ay nakumpirma niya na isang aswang ang naturang nilalang. Bago pa man siya makagalaw, bigla yun tumalon at sinunggaban siya. Nagulat si Melchor, hindi dahil sa pagsalakay ng aswang, kundi sa kakaibang kilos nito. Imbis na sakmalin o sugatan siya, dinilaan lamang nito ang kanyang muka. Nagpumiglas si Melchor, inasahan niyang kakagatin o papatayin siya ng aswang. Ngunit nagtaka siya nang biglang bumitaw ito at mabilis na tumakbo papalayo. Bumalik ka rito, hayop ka! Harapin mo ako! Bumalik ka rito! Hahabulin sana niya ang aswang pero napagtanto niya na wala siyang dalang armas upang labanan yun. Kaya kahit hindi niya na nakita si Salome, ay nagdesisyon na siyang bumalik sa kanilang bahay. Pagbalik ni Melchor sa bahay ay wala pa rin si Salome roon. Sinubukan niyang hintayin ang babae, ngunit nakatulog na lang siya ay hindi pa rin bumabalik si Salome. Kinaumagahan, bumungad kay Melchor ang balita na may natagpo ang bangkay sa San Isidro, isang biktima ng aswang. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay at agad niyang hinanap si Salome na tila walang kamalay-malay sa mga nangyari. Salome, may nahanap na naman bangkay kanina. Pinatay ng aswang. Sino? Isang matandang lalaki. Natagpuan siya kaninang madaling araw sa may kakahuyan. Tumigil si Salome at sumulyap kay Melchor. Tahimik ang kilos nito pero may kakaibang lamlam sa mga mata niya. Salome, bakit ka madalas lumalabas tuwing gabi? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Alam kong nagsasabi ng totoo si Ronel dahil nakita kita kaninang madaling araw na lumabas ng bahay. Nagpahangin lang ako, Melchor, yun lang. May mga pagkakataon kasi na naaalala ko pa rin ang masasamang naranasan ko. Gusto ko maglakad-lakad para kahit paano ay makalimot. Kung pag-iinom ang paraan mo para makalimot, ang sa akin naman ay paglalakad at pagmumuni-muni. Pero sinabi ko na sa'yo, di ba, na hindi ligtas ang lumabas kapag madilim na dahil sa aswang. Lalo na ngayon na may nabiktima na naman ng aswang na yun. Sigurado ko na yun din ang pumatay sa asawa ko. At alam mo ba, kagabi ay muntik na rin ako mabiktima ng aswang. Ano? Paano? Nung sinundan kita sa kakahuyan, may aswang na umatake sa akin. Ang akala ko ay papatayin niya ako pero dinilaan lang niya ang mukha ko. Tapos bigla na lang siyang tumakbo palayo. Diyos ko, nakakakilabot naman, Melchor. Pero salamat sa Diyos at hindi ka nasaktan. Kaya makinig ka sa akin, Salome. Huwag ka nang lalabas kapag gabi o madaling araw. Delikado, lalo na't babae ka. Sinundan kita kasi nag-aalala ko sa'yo. Nag-aalala ka sa akin? Tama ba ang narinig ko? Oo, Salome. Nag-aalala ko sa'yo. Nagulat si Melchor
nang bigla siyang yakapin ni Salome ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Melchor. Gagawin ko ang sinabi mo. Pangako, hindi na ako lalabas tuwing gabi. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Para kay Melchor ay walang mali siya ang pag-aalala niya kay Salome. Normal yun sa kanya dahil nakatira si Salome sa bahay niya. Ano man ang mangyari rito na masama ay siya ang may kargo kapag nagkataon. Nang matapos siyang yakapin ni Salome ay may inabot itong pera sa kanya. Salome, para saan ang perang to? At saan ka kumuha nito? Ambag ko yan sa pagtira ko rito sa bahay mo, Melchor. Hindi yan galing sa masama. Kapag wala kay ni Ronel, ay naglilinis ako ng bahay ng mga kapitbahay dito sa San Isidro. Iniipon ko ang pera. Ngayong medyo malaki-laki na, kaya ibinibigay ko na sa'yo. Tinanggihan ni Melchor ang perang ibinibigay ni Salome. Sinabi niya na itago na lamang nito yon, ngunit iginiit ni Salome na talagang para kay Melchor ang pera na yon. Sa huli, tinanggap na lamang niya ang pera at naisip niya na ibili yun ng alak. Nang mga sumunod na araw, hindi maiwasan ni Melchor na mapansin ang mga pagbabago sa kilos ni Salome. Palagi yung nakangiti sa kanya. Mas madalas na rin siya nitong kausapin kahit walang kakwenta-kwentang bagay. Kapansin-pansin din ang pagiging maasikaso nito, lalo na sa kanya. Melchor, kumain ka na ba? Naganda ako ng paborito mong adobo. Salamat ha. Mamaya na siguro. Busog pa ako eh. Ano ka ba? Mas masarap kumain kapag mainit ang pagkain. Gusto mo ba na sabayan kitang kumain? Hindi na nakipagtalo si Melchor. Kumain na lamang siya para hindi na humaba pa ang usapan nila ni Salome. Sa totoo lang, may ilang na siyang nararamdaman dahil sa sobrang malapit nito sa kanya. Sa mga nakalipas na gabi, nahuhuli pa rin ni Melchor na umaalis si Salome. Kapag sinusundan niya ito, ay palagi na lang yung nawawala. Hindi niya na inusisa pa si Salome tungkol sa bagay na yon, bagamat may takot siya na baka may kung anong mangyari rito. Isang hapon, habang umiinom ng alak si Melchor, ay pumasok sa kubo si Ronel. Galing yun sa paaralan. Tahimik na naglakad papalapit si Ronel sa kanya. Tay, kailangan po kitang makausap. Ay nako anak, kung tungkol na naman yan sa pagpapatigil mo sa akin sa pag-inom-inom ko, huwag mo nang ituloy. Kahit anong sabihin mo, hindi ako titigil sa pagpapakalasing hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yun. Paano niyo po mapapatay ang aswang, Tay? Kung wala naman po kayong ginagawa kundi ang maglasing. Pero hindi po tungkol sa alak ang sasabihin ko sa inyo. Tungkol po kay Ate Salome. Oh, anong tungkol kay Ate Salome mo? Alam ko po na alam nyo na halos gabi-gabi pong lumalabas si Ate Salome. At kapag lumalabas siya sa gabi, palagi na lang may kwentong kumakalat na may nakikitang aswang. O kung hindi man merong bangkay na nakikita na halatang biktima ng aswang. Ano namang kinalaman ni Salome sa sinasabi mo? Sa tingin ko po, Tay, ay malaki. May kutob po kasi ako na baka si Ate Salome ang aswang. Natigilan bigla si Melchor. Sa kabila ng tama ng alak, nabigla siya sa sinabi ng kanyang anak. Ano bang pinagsasasabi mo, Ronel? Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi aswang si Salome. Tay, pag-isipan niyo po mabuti ang sinabi ko sa inyo. Pagdugtungin niyo po mga pangyayari at baka maisip mo rin ang naiisip ko. Malaki po talaga ang posibilidad na si Ate Salome ang aswang. Tama na, Ronel. Tama na yan. Hindi ko kailangan marinig ang mga ganyang kalokohan. Isa pa, isipin mo kung anong mararamdaman ni Salome kapag narinig niya ang binibintang mo. Tumahimik na si Ronel matapos niyang magsalita. Diretso yung nakatingin sa kanya na para bang meron pa itong nais na sabihin. Oh, ano pang itinatayo-tayo mo dyan? May sasabihin ka pa ba? Tay, maraming tao na po nagtatanong sa akin kung kailan ulit kayo manggagamot. Napakalaking kawalan po para sa kanila na hindi nyo na magagamot ang mga may sakit dito sa San Isidro. Marami ang napipilitan na magtungo po sa ospital kahit wala po silang pambayad. Sabihin mo sa kanila, hindi na ako manggagamot. Para saan pa?
Bakit pa kailangan kong bumalik sa panggagamot? Wala nang dahilan para manggamot ako ng may mga sakit. Wala na ang nanay mo. Siya lang ang dahilan ko kung bakit ako nagsusumikap kahit barya-barya ang kinikita ko. Si nanay lang talaga, Tay. Paano naman po ako? Ikaw, alam mo, sana ikaw na lang ang napatay ng aswang at hindi ang nanay mo. Sana ikaw na lang ang nawala. Agad na nagunahan ang mga luha sa pisngi ni Ronel. Gusto pa sanang bawiin ni Melchor ang mga sinabi niya, ngunit dumating na si Salome. Umalis si Ronel sa harapan niya at umupo sa isang sulok ng kubo. Ano nangyari? Bakit umiiyak si Ronel? Hindi sinagot ni Melchor ang tanong ni Salome. Lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad habang may dalang isang bote ng alak. Kinabukasan, nagising si Melchor na malabo pa ang isipan dahil sa labis na pag-inom. Hinaplos niya ang kanyang ulo dahil sa pananakit nun. Tumayo siya at napansin niyang tahimik ang paligid. Lumabas siya ng kubo at hinanap si Ronel. Ngunit hindi niya yun nakita. Bagkus, si Salome ang nakita niya. Nagluluto yun sa likod ng bahay. Salome, nakita mo ba si Ronel? Hindi eh. Pagising ko'y wala na siya. Hindi ba maaga siyang pumasok sa eskwelahan? Imposible. Alas 7 siya ng umaga umaalis eh. Biglang kinabahan si Melchor. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng kubo. Tiningnan niya ang kahon kung saan nakalagay ang mga damit ng anak niya. Nanlumo siya nang makita na kakaunti na lamang ang laman nun. Doon niya napagtanto na naglayas si Ronel at alam niya na ang dahilan ay ang sinabi niya rito nung huling beses silang nag-usap. Muling lumabas si Melchor at nakasalubong niya si Salome. Aalis ka, Melchor? Tapos na ako magluto. Pwede na tayo mag-almusal. Dito ka lang muna, Salome. Hahanapin ko lang ang anak ko. Hahanapin? Bakit? Nawawala ba siya? Ay, saka na ako magpapaliwanag pagbalik ko. Nagmamadaling umalis si Melchor. Hinanap niya sa buong San Isidro si Ronel pero walang nakapagsabi kung nasaan ang anak niya. Inabot na siya ng hapon sa paghahanap, ngunit bigo siyang makita ang anak niya. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin bumabalik si Ronel. Naghintay si Melchor araw-araw. Umasa siya na uuwi lang bigla ang anak niya. Labis-labis ang pagsisisi niya dahil aminado siya na siya ang dahilan kung bakit naglayas ang kanyang nag-iisang anak. Isang gabi, mas mabigat ang pakiramdam ni Melchor habang nagpapakalunod siya sa alak. Nagising ang natutulog na si Salome at tumayo yun. Tumabi si Salome kay Melchor. Melchor? Ang dami mo nang naiinom. Tama na yan. Nawala na ang lahat sa akin, Salome. Si Clara, si Ronel, wala na natira sa akin eh. Napakawalang kwenta kong asawa at ama. Nagsimula siyang humikbi. Inilapit ni Salome ang sarili at marahang hinaplos ang kanyang likod. Hindi lahat nawala sa'yo, Melchor. Andito pa ako. Anong ibig mong sabihin, Salome? Dahan-dahang inilapit ni Salome ang labi nito sa labi ni Melchor. Nang sandaling yon, ay hindi na makapag-isip ng tama si Melchor. Nadama niya ang malambot na kamay ni Salome sa kanyang pisngi. At bago pa man siya makatutol, ay naramdaman na niyang dumikit ang mga labi ni Salome sa labi niya. Hindi na siya nakapag-isip. Pinilit niyang isantabi ang lahat ng negatibong emosyon na nararamdaman niya ng sandaling yon. Nagpaubaya siya sa nais mangyari ni Salome at sa gabing yon ay may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nang sumunod na araw, gumising si Melchor na may mabigat na pakiramdam. Bahagyang sumakit ang ulo niya mula sa alak at bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Bumangon siya sa higaan at nakita si Salome na naghahanda na ng almusal. Nakita niya itong nakangiti habang abala sa ginagawa. Gising ka na pala, Melchor. Halika, kumain na tayo. Salome, yung nangyari kagabi. Natatandaan mo pala nangyari sa ating kagabi? Huwag kang mag-alala, Melchor.
Nagustuhan ko kung anong ginawa natin. Wala akong pagsisisihan. Hindi nakapagsalita si Melchor. Alam niyang mali ang nangyari kagabi, pero hindi niya alam kung paano yun sasabihin kay Salome nang hindi ito nasasaktan. Sa tingin niya kasi ay meron na itong pagtingin sa kanya base sa kilos nito kapag silang dalawa lang. Nagpatuloy si Melchor sa paghahanap kay Romel, pero gaya ng mga lumipas na araw ay bigo pa rin siyang matagpuan ang kanyang anak. Hindi na maalis ang pag-aalala niya sa kanya dahil patuloy pa rin ang banta ng aswang sa San Isidro. May mga narinig siyang nagsasabi na nakikita pa rin ng mga yun ang aswang tuwing gabi. Natatakot si Melchor na baka isang umaga ay bangkay na ni Ronel ang makikita ng mga tao. Isang gabi, habang nag-iinom si Melchor, ay muli siyang nilapitan ni Salome. Kinabahan na siya dahil baka maulit ang nangyari sa kanila nung nakaraang gabi. Nagiinom ka na naman, Melchor. Kumusta na pala ang paghahanap mo kay Ronel? Hindi ko pa rin siya nakikita eh. Wala pa rin makapagsabi kung nasaan ang anak ko. Melchor, bakit mo iniisip ang anak mo? Hindi na siya babalik. Ako, nandito ako para sa'yo. Kung gusto mo, pwede mo akong anakan. Gumawa tayo ng anak na kapalit ni Ronel. Nahihibang ka na ba, Salome? Ano bang sinasabi mo? Hindi mapapalitan si Ronel. Melchor, huwag mo nang isipin si Ronel. Ako na lang ang isipin mo. Nandito ako para sa'yo. Sasamahan kita habang buhay. Nagulat si Melchor nang maramdaman ang malambot na labi ni Salome sa kanyang leeg. Napansin niyang inilalapit pa nito ang katawan sa kanya. Agad siyang napaatras. Huwag, Salome. Hindi na tama ito. Iparamdam mo ulit ang pagmamahal mo sa akin, gaya ng ginawa mo kagabi. Papaligayahin kita, Melchor. Sisiguraduhin ko na makakalimutan mo si Clara ng dahil sa akin. Kahit anong gawin mo, hindi ko makakalimutan si Clara. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. Lasing lang ako nung may mangyari sa atin. At pinagsisisihan ko yun. Hindi kita mahal, Salome. Paano mo nasasabi yan? Mahal kita, Melchor. At alam kong mahal mo rin ako. Ang sabi mo sa akin ay nag-aalala ka, di ba? Kapag ganun ay, mahal mo ang isang tao. Hindi kita mahal, Salome. Si Clara lang ang mahal ko. Kaya pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari sa atin. Pakiramdam ko, para ako nagtaksil sa asawa ko. Pero patay na si Clara. Hindi ka pwede magtaksil sa isang bangkay na inuuod na sa ilalim ng lupa. Hindi mo ba nararamdaman na ako lang ang nagbibigay sa'yo ng pagmamahal ngayon? Ako na lang ang may pakialam sa'yo. Tigilan mo na ang ilusyon mo, Salome. Hindi mo dapat binibigyan ng kahulugan kung paano kita itrato. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin kagaya ng pagmamahal ko sa aking asawa. Tinitigan ni Melchor si Salome, ngunit hindi ito natinag. Melchor, tandaan mo to. Hindi kita hahayaang maging masaya. Kung hindi mo ako kayang mahalin, sisiguraduhin ko na walang makikinabang sa'yo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pananakit mo sa damdamin ko. Yun ang huling sinabi ni Salome kay Melchor bago yung tuluyang umalis sa bahay ni Melchor. Hindi na pinigilan ni Melchor si Salome. Para sa kanya ay mas makabubuti kung mawawala na si Salome sa bahay niya dahil hindi na maganda ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin niya pinagtuunan ng pansin ang banta ni Salome dahil mas iniisip niya ang nawawala niyang anak. Nanatili si Melchor sa pagkakaupo. Tumingin siya sa bote ng alak na nangangalahati na. Hindi niya alam kung may alak pang makakapagpapawi ng bigat sa kanyang dibdib. Gabi na nang bumalik si Melchor sa bahay mula sa paghahanap kay Ronel. Hanggang sa mga karatig na barangay ay nakarating na siya sa paghahanap. Halos 1 linggo na mula nang maglayas ang kanyang anak. At wala pa rin siyang balita kung nasaan ito. Nang pumasok siya sa kubo ay nagulat siya nang nakita niyang nag-aantay si Salome sa loob.
Pero sa halip na ang karaniwang malambing na mukha nito, galit at lungkot ang nakita niya sa mga mata nito. Anong ginagawa mo rito, Salome? Hindi ko kayang hindi ka makita, Melchor. Umalis ka na. Mas mabuti para sa ating dalawa na wala ka rito sa bahay. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin, Melchor? Lahat ginagawa ko para sa'yo. Pero palagi ka na lang, si Clara, si Clara. Patay na siya, Melchor. Patay na siya. Wala akong pakialam kung patay na ang asawa ko. Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Makakahanap ka rin ng lalaking kayang suklian ang pagmamahal mo. Gusto mong malaman ang totoo, Melchor? Matagal na akong may gusto sa'yo. Madalas ay nasa labas ako ng bahay na ito lalo na nung buhay pa si Clara. Tahimik ko kayong pinanonood. Tahimik ako nasasaktan at naiinggit. Palagi akong humihiling na sana'y ako naman ang pumalit sa pwesto ni Clara sa buhay mo. Kaya isang araw, isang ideya ang pumasok sa isip ko, Melchor. Ako ang pumatay sa asawa mo. Anong sinasabi mo? Aswang ang pumatay kay Clara. Kitang-kita ng mga mata ko. Kaya paanong ikaw ang pumatay sa kanya? Tama ka. Aswang ang pumatay sa kanya. At ako ang aswang na yon, Melchor. Sinungaling ka, Salome. Hindi totoo yan. Ginugulo mo lang ang utak ko. Ayaw mo bang maniwala? Hinubad ni Salome ang suot nitong damit at sa isang iglap ay unti-unting nagbago ang anyo ni Salome. Ang mga kuko nito ay humaba. Ang mga mata ay nagdilim at naging matalim. Nagkaroon ito ng matatalim na ngipin. Hindi makapaniwala si Melchor sa kanyang nasaksihan. Doon niya nalaman na isa ngang aswang si Salome. Mabilis na nag-isip si Melchor. Tumakbo siya sa may pinto upang kunin sa likod nun ang buntot ng pagi. Ngunit nanlumo siya nang malaman niya na wala na roon ang mga armas na ginagamit niya sa pakikipaglaban sa aswang. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Salome sa harap niya. Mabilis siya nitong sinakal at itinaas sa ere. Nagpumiglas si Melchor. Alam niya na kapag nagtagal ang pagkakasakal sa kanya, ay malaki ang posibilidad na mamatay siya. Parang awa mo na, Salome! Pangawalan mo ako! Parang awa mo na! Mahal kita, Melchor. Pero kung hindi ka magiging akin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Kitang-kita ni Melchor ang puot sa mga mata ni Salome. Sa pagkakataon na yun, ay tinanggap na niya na yun na ang kanyang katapusan. Sa isip niya, ay humingi siya ng tawad kay Clara dahil hindi niya naalagaan ng maayos ang kanilang anak na si Ronel. Pumikit si Melchor, kasunod nun ang pag-agos ng kanyang mga luha. Unti-unti na siyang kinakapos sa hangin ng isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Pakawalan mo ang tatay ko! Nagmulat agad si Melchor nang marinig niya ang sigaw ni Ronel. Hawak nito ang nawawalang buntot ng pagi. Walang pagdadalawang isip na hinampas ni Ronel ng buntot ng pagi ang likod ng aswang ng paulit-ulit. Napasigaw si Salome ng dahil sa sakit at nabitawan nito si Melchor. Bumagsak si Melchor sa sahig habang habol ang paghinga. Humahabol ng hininga habang hinahampas pa rin ni Ronel si Salome. Mabilis na nilapitan ni Ronel si Melchor. Sa kabila ng sakit at mga sugat ay tumayo si Salome. Galit na galit yung nakatingin sa kanilang mag-ama. Salamat at bumalik ka, Ronel. Dahil hindi na ako mahihirapang patayin kayo ng tatay mo. Kinuha ni Melchor kay Ronel ang buntot ng pagi at pinalayo niya ang kanyang anak. Sa tingin mo ba papayag ako na pati ang anak ko ay patayin mo? 1 taon 3 buwan at 4 na araw kong hinintay ang pagkakataon na makaharap ang iswang na pumatay sa asawa ko. Wala akong kaalam-alam. Nakasama ko lang pala sa bahay ang hinahanap ko. Hindi mo ko kayang patayin, Melchor. Mahina ka. Isa ka lamang lasinggerong albularyo. Wala kang ibang alam gawin kundi ang maglasing at magpakalunod sa alak. Mabilis na sumugod si Salome, ngunit naging mas mabilis si Melchor. Isang malakas na hampas ng buntot ng pagi ang tumama sa tagiliran ng aswang. Napasigaw si Salome ng dahil sa sakit at bago pa ito makabawi,
Muling hinataw ni Melchor si Salome. Tuloy-tuloy ang pagtama ng buntot ng pagi sa katawan ni Salome. Doon ibinuhos ni Melchor ang buong galit niya. Ang bawat hampas niya kay Salome ay tila unti-unting pinapawi ang galit at sakit na matagal nang nasa puso niya. Unti-unting bumagsak si Salome sa sahig. Duguan yun at puno na ng sugat. Kinuha ni Melchor ang itak. Sinamantala niya ang pagkakataon na nanghihina na ang aswang. Tumayo siya sa harapan ni Salome. Hinawakan nito ang binti niya at nagmamakaawang tumingin sa kanya. Melchor! Mahal na mahal kita! Hindi kita mahal, halimaw ka! Mamatay ka na! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Melchor at kasunod doon ay ang buong lakas niyang itinarak ang itak sa dibdib ng aswang. Nangisay si Salome hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Nanghihinang napaupo si Melchor. Umiiyak na yumakap si Ronel sa kanya. Sorry, Tay! Sorry po! Sorry kung naglayas po ako at iniwan ko kayo dito! Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, anak. Hindi totoo na nagsusumikap ako sa buhay para lang sa nanay mo. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko, anak. Alam ng Diyos kung gaano ko kagusto na makaahon tayo sa hirap para makaranas ka ng maginhawang buhay. Tiningnan nila ang aswang. Patay na po ba yan, Tay? Patay na po ba ang aswang? Oo, anak. Patay na ang aswang. Sa wakas, naipaghiganti na natin ang nanay mo. Sigurado ako na kung nasan man siya ngayon, ay masaya na siya. Sa wakas, natapos na ang banta ng aswang sa San Isidro. Ang balita tungkol sa pagpatay ni na Melchor at Ronel sa aswang na si Salome ay mabilis na kumalat sa kanilang lugar. Nagpasya ang lokal na gobyerno na kilalanin ang sakripisyo ni na Melchor at Ronel. Bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, binigyan sila ng pondo mula sa gobyerno. Ang pera ay ginamit nila upang bumili ng isang lupa na tinaniman nila ng palay. Nagkaroon ang mag-ama ng matatag na kabuhayan dahil doon. Inihinto na ni Melchor ang pag-inom at kasunod nun ay bumalik na rin siya sa pagiging albularyo na ginagamit niya sa pagtulong sa mga kababayan niyang may karamdaman. Unti-unting bumangon ang San Isidro mula sa madilim na nakaraan at ngayon ay puno na ng liwanag at pag-asa ang bayan na yon.